Magandang araw mga kababayan. John BGTV po, nagbabalik upang may i-share naman po sa inyo na video. Ngayon po yung ating content po ay patungkol sa ating tester, multi-tester na ginagamit lagi. Siyempre pag electrician ka, technician ka, dapat alam mo yung paggamit ng tester o multi-tester na analog. Kasi may iba't ibang uri ang multi-tester, mayroong digital, mayroon din analog. At minsan sa paggamit ng analog, mas depende kasi sa isang technician kung sanay siya sa analog tester, lalo na yung mga dating mga technician, yung mga una pang mga technician, ang ginagamit dati analog. Ngayon kasi digital, pero kailangan sa isang technician alam mo kung paano gamitin. Katulad nito, yung paggamit nito, mayroon siyang pointer o kaya mayroon siyang iniikot para malaman mo kung saan mo ilalagay, saan mo gagamitin. Pareho sa mga kuryente natin, sa AC na kuryente, kailangan nandito ka sa pula na na gamit. Katulad niyan, nandito siya. Kasi pagka nagkamali ka at hindi mo alam kung paano gamitin ang tester, mahirapan ka. Katulad dito, mailalagay mo sa resistan. Pagka nilagay mo dito sa ohms, puputok ang tester mo, masisira. Pero kung kabisado mo yung tester mo, alam mo kung paano gamitin, madali mo lang siya magamit, lalo na pag ikaw ay technician. Ang AC, ginagamit to yung sa mga kuryente na direct ka, ay sa mga AC na sinasabing yung ginagamit natin sa bahay, sa mga saksakan. Katulad yan, mayroon dyan, kuminsan ginagamit din sa electronics, sa board, pag nag-repair ka, pareho technician ka, yung katulad dito, yung 10, tapos yung gamit 50, 200, tsaka yung isa pa na, ang ano kasi dito, nasa hanggang 1,000 yung ano dito, to 50, ganon yung gamit natin. Pag sa AC yon, sa mga ginagamit ng mga electrician, ganon. Tapos mayroon din DC, ito ginagamit lagi ito ng ng mga technician, yung DC na ito. Gaganon mo siya, napaka maganda pag ginamit mo yung talagang rinig mo yung paglipat ng ng ang pointer niya kung saan nakaturo. Katulad niyan, magsukat ka ng battery, mayroon diyan 2.5, 0.25, 10, 50 sa DC, sa direct current. Tapos mayroon 250, mayroon 1,000. Ayan, naman siguro, malinaw naman, kita naman sa camera siguro. Ayan. Dito mo ilalagay ngayon yung yung pinakapihitan mo para ituro kung anong bolt na kaya ang gagamitin mo. Tapos pagka pareho ang gamit mo ay nasa 60, dapat gagamit ka ng ng 250. Yan, mga 250 ang gagamitin mo, hindi ka gagamit ng 50 kasi hindi siya lampas sa niya, sa 50. Kaya gagamit ka ng 220. Yan, katulad niyan. Pareho sa mga battery, pareho 1.5, gagamit ka ng 2.5 ngayon. O pagka 9 volts, gagamit ka ng 10. Katulad niyan. Pareho titest mo yung yung sasaksakan, kailangan gagamit ka 250. Yan sa AC. Ganun ang paggamit ng tester. Pareho nasa 100 plus yung DC na susukatin mo, 220, 250 ang mo siya. Katulad nito, pagka nagsukat ka naman ng resistance
Sa mga transformer, pwede na 10. Yan. Ganyan. 1, pwede rin. Sa mga resistor, gagamit ka kuminsan ng mga 1 key, 100 key. Yan. Tapos, ito sa resistant, mayroon ako ituturo sa inyo na malalaman natin. Ito, sa katulad dito, pagka nagturo tayo, yung mula dito, pag sa resistant tayo, pareho times 1, o kaya times 10, times 100, o times 1 key, 100 key. Yung ano kasi nito, yung mula dito sa resistant, 1 hanggang 2, ang pagbasa dyan ay 0.2. Bawat guhit niyan, babasahin mo 0.2. Tapos, pagdating ng 5 hanggang 10, ang pagbasa naman, yung 5 na yan, hanggang 10, ang basa mo dyan ay 0.5. Bawat guhit niyan, babasahin mo siya. Siguro nasusundan nyo na naman ako. Tapos, mula sa 10 hanggang 20, yung 10 na yan hanggang 20, ang pagbasa dyan ay 1 ohms. 1 na siya. Hindi na siya point. Mula sa 10 hanggang 20. Tapos pagdating ng 20 hanggang 50, ang basa naman dyan, 2 naman siya. 2 ohms. Ang basa dyan. Pagkatapos, mula sa 50, hanggang 100, ayan ang 50, kita naman siguro natin, hanggang 100, ang basa dyan ay 5 ohms naman, bawat guhit nyan. 5 ang pag-ano mo dyan, 5. Kaya bilang mo dyan, 5, 10, 15, 20, ganyan yung pagbilang sa bawat guhit nya. Pagdating naman sa 100 hanggang 500, ang bilang naman dyan ay 20. Ayan, 100 hanggang 500, ang bilang dyan 20. Tapos, nandyan na yung 500, 1 key, tsaka 2 key. Dyan na yan ang ano nyan, ohms, ang tawag dyan. Yan yung pagbasa doon sa tester. Pareho, gagamit ka ng tester para masukat mo yung value ng resistor. Gagamit ka ng ohms, at yan ang gagamitin mo. Mula sa 0 hanggang 2, ang pagbasa dyan ay 0.2. Tapos mula sa 2 hanggang 10, ang basa naman dyan sa bawat guhit nyan ay 0.5. Sa 10 hanggang 50 o 20, ang basa dyan ay 1. Tapos, mula sa 20 hanggang 50, ang basa dyan ay 2. Bawat guhit nyan, babasahin mo 2. Ang equivalent nyan ay 2. Tapos, yung 50 hanggang 100, ang basa dyan ay 5. Kaya 510 ka na doon. Tapos, sa 100 hanggang ay 500, sa dulo niyan hanggang 500, ang basa naman dyan ay 20. Tapos nandyan na yung 500 hanggang 1 key, 2 key. Kaya yan ang pagbasa ng ating tester. Madali lang naman yan sa mga siguro sa mga bagong nag-aaral. Alam na nila yan kung paano yung AC, paano gagamitin doon sa kailangan laging lampas o kaya advance yung niya. Hindi siya mababa doon sa voltahe na tinitest niya sa AC. Tapos sa DC ganon din. Yan, sa isang technician, alam niya kung paano niya gamitin ang tester. Tapos paano niya babasahin ang bawat guhit ng tester na yan. Na ang bawat guhit na yan ay may katumbas na value po.
Yan na siguro ang masishare ko ngayon sa inyo about sa tester. Sa multi-tester na gamit na analog. Sa digital naman kasi direct na yun eh. Ano mo na, isisiting mo lang sa kung anong gamit mo. Pagkatapos nun, ilalabas na ng digital. Medyo madali-dali na lang doon. Pero kung minsan kasi sa isang technician, gagamit ka talaga ng analog na tester. Sige kabayan, salamat sa inyong panunood. Walang sawang panunood sa ating mga video na ginagawa. At kung kayo po ay dumaan lang sa ating channel, maaari po tayong mag-subscribe at pindutin natin ang notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng mga video na ating gagawin. At lagi kayong una makapapanood sa ating i-upload lagi sa ating channel. Salamat mga kababayan!